Genesis chapter 7 verse 2. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa hindi malinis. Ito ang iniutos ng Diyos kay Noah bago siya pumasok sa daong, kung saan siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Genesis chapter 7 verses 14 to 16. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Noe ang pinto ng barko. Sinabi dito na parehong ang malinis at hindi malinis na hayop ay pinapasok sa daong. Ito ay nangyari bago pa ng unang pagkasira ng mundo dulot ng baha. At ang pangyayaring ito ay isang foreshadow na naganap na, nagaganap ngayon at magaganap sa hinaharap. Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Nangyaring ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Alam na natin ng mga Hudyo ang mga taong pinili ng Diyos upang maging unang hakbang para maligtas ang mga tao. Naipanganak ang Lord Jesus Christ sa lahi ng mga Hudyo, ang chosen people, kung saan unang umagos ang grace of God patungo din sa lahat ng tao. Naunang naibahagi sa mga Israelita ang tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan patungkol kay Kristo Jesus. At ang mas magandang balita ay hindi lang ito naging limitado sa kanila, kundi ay open sa lahat ng tatanggap at mananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi ito nakabase sa pagiging biological na pagiging Hudyo, kundi ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na tayo ay napaging anak ng Diyos. Romans chapter 1 verses 16 to 17. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang representasyon ng malinis na hayop at maruming hayop ay ang mga Hudyo at ang mga Hintil, o noong kapanahunan ng mga apostol ay tinatawag na Grego. Ang marumi at malinis na hayop ay parehong pinapasok sa daong, at ang daong naman ay nagre-representa kay Lord Jesus Christ na ating tagapagligtas, noon, ngayon at magpakailanman. Parehong sa mga Hudyo at sa mga Hintil, dahil ang kaligtasan ay hindi nagbabase sa pagiging biological na lahi, kundi ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay sa pananampalataya sa salita ng Diyos, ang Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Natapos na ng Lord Jesus Christ ang misyon na pagkapako sa krus, kaya nabili na niya ang mundo gamit ng kanyang dugo. Napalinis na parehong nare-representa ng madumi at maruming hayop na Hudyo at mga Hintil. Acts chapter 10 verse 15. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Maliwanag ng nilinis ng Diyos sa kanyang mga mata ay hindi nararapat na ituring ng tao na madumi, dahil sino ba ang tao para sabihin niyang marumi ang nilinis na ng Diyos? Kapag ganito kasi ang mindset ng isang tao, ay ibig ding sabihin na limitado pa rin ang kanyang pagkakaunawa sa kung gaano kahalaga ang dugo ni Kristo. Hindi pa rin niya talaga naintindihan ang pinagkaiba ng mabuti at masama sa espiritual na aspeto, dahil nakatingin lang siya sa literal na sinabing marumi at masama. Limitado pa rin ang pagkakaintindi ng mga taong ito sa kung ano ang sinabi ng Lord Jesus Christ sa John chapter 19 verse 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang iba naman, kahit na naintindihan na nila na taong tinutukoy na marumi at malinis na hayop, ay nakakulong pa rin sila sa literal na kahulugan na marumi ang pagkain ng mga itinuturing na mga maruming hayop. Sinasabi nilang separate ang pakahulugan ng pagkain ng maruming hayop kumpara sa mga Hintil na napaging malinis na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus.
Ngunit kung tatanungin mo naman kung bakit marumi ang mga hayop na ito katulad ng baboy, ay hindi rin nila alam ang spiritual na kahulugan nito. Ang masasabi lang nila ay dahil ito ang nasusulat sa Leviticus chapter 11. Ngunit wala silang pagkakaintindi kung anong mas malalim na kahulugan nito. Kung ganito ang kaisipan ng isang mananampalataya, ay ibig pa rin sabihin na hindi rin nila naintindihan ang tunay na kahulugan ng nasusulat sa Acts chapter 10. Mayroong spiritual na kahulugan ang nasusulat parehong sa Leviticus 11 at sa Acts chapter 10. At ito ay ang napag-usapan na natin na pagkakaiba ng Hudyo at Hintil. At dapat nating maintindihan na parehong sila ay naligtas sa awa ng Diyos. At parehong sila ay pinapasok sa daong para sa kaligtasan. At pareho silang nakarating sa lugar na kinasadsaran ng barko pagkatapos ng baha. At ulitin natin na ang pakahulugan ng daong na ito ay ang Lord Jesus Christ. Sumakay tayo sa kanya ngayon hanggang makarating tayo sa promise niya na bagong bayan ng Jerusalem. Tandaan natin na sa Old Testament ay nakatago pa lang ang maraming pakahulugan patungkol kay Lord Jesus Christ. At saka lang ito na ipakita at na ipaliwanag ng husto sa New Testament kung saan na ipakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Marami din ang nagsasabi na bawal kumain ng maruming hayop tulad ng baboy at iba pang itinuring na maruming hayop sa Leviticus chapter 11. At sinasabi rin nilang nasusulat sa Isaiah chapter 66 verses 15 to 17. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit ng wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Totoong darating ang araw na lahat ng mga taong tinutukoy dito na gumagawa ng hindi naayon sa salita ng Diyos ay paparusahan at itatapon sa nagliliyab na apoy. Ngunit ang tanong ay ang mga nasusulat ba dito sa mga tekstong ito ay literal na pagkain ng baboy, daga at maruming hayop ayon sa Leviticus chapter 11? Ang sagot ay sasabihin sa iyo ng Santo Espiritu na iyong gabay ngayon. At para sa akin, ang naipaunawa sa akin, ang pakahulugan ng maruming hayop at tinutukoy na paglilinis sa pagsambang pagano ay ang mga gawain sa makamundong ito. Ang pagkain ng baboy at iba pang maruming hayop ay ang pagkain ng tao ng mga masasamang impormasyon na nagmumula sa makamundo. Tandaan natin na tayo ay hindi lamang nabubuhay sa pisikal na pagkain, kundi ay nabubuhay tayo sa pagkain ng salita ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At ang salita ba ng Diyos ay literal na kakainin natin physically? Hindi po, kundi ito ay impormasyon na ating kinakain sa ating espiritu at kaluluwa. Ganito rin ang pagkakapaliwanag ng kumakain ng karne ng maruruming hayop. Hindi ito literal na pagkain ng karne ng mga hayop na ito dahil ang mga karne na ito ay hindi naman pumapasok sa ating espiritu, kundi nagagamit lang ito pampalakas ng ating pisikal na katawan. Nagiging masama lang ito kapag ito na ang nagiging pinapanguna natin kaysa sa salita ng Diyos. Matthew chapter 15 verses 17 to 19. Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Kapag kumakain kasi tayo ng hindi literal na pagkain na hindi naman salita ng Diyos at ito ay mula sa mga baboy na makamundo, ay ito ang pumapasok sa puso at isipan natin. At kapag nagmature na ito sa ating puso at isipan, ay ito nang lumalabas sa bunganga natin. At ito naman ang naitatanim natin sa puso ng ibang tao. Kaya ang tao ay nagkakasala sa kanyang pagsasalita. Ngunit kung ang kinakain naman natin palagi ay ang salita ng Diyos, ay ito naman ang naitatanim sa ating puso. At kapag nagmature na, ay ito naman ang ating sinasabi at naitatanim sa puso ng ibang taong nakakarinig sa atin. Sana ay maintindihan natin ang ibig sabihin ng pagkain ng mga itinuturing na maruming hayop. Dahil hindi ito literal na pagkakaintindi, kundi ito ay nangangahulugan ng pagsasabuhay sa mga makamundong bagay. Ang dapat nating kainin araw-araw ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ito ang Lord Jesus Christ. Kaya kailangan nating magbasa ng Biblia araw-araw
at makinig sa mga nagtuturo ng Gospel of Grace patungkol kay Kristo Jesus. Huwag sa mga nagtuturo ng condemnation sa kapwa mananampalataya. Huwag sa mga nagtuturo na may ibang Diyos at maraming Diyos. Huwag sa mga nagtuturo na pwedeng pumatay para sa ikalulawalhati ng Diyos dahil ang Diyos natin ay hindi nagbibigay ng kamatayan, kundi nagbibigay siya ng buhay. Huwag sa mga nagtuturo na hayaan nating makurap ang ating sarili dahil napaging malinis na tayo ng dugo ni Lord Jesus Christ. Dahil kahit narinig na natin ang salita ng Diyos at tinanggap natin ang kaligtasan, ngunit kung hinahayaan nating makurap ang ating sarili, ay baka maging tayo pa ang tinutukoy sa 2 Peter chapter 2 verse 22. Huwag makinig sa mga bagay na sisirain ang relasyon natin kay Lord Jesus Christ dahil ito pala ang mas malalim na pakahulugan ng pagkain ng tinuturing na mga maruming hayop. John chapter 15 verses 3 to 4. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.